Hello, hello, Aries Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading for January 26 hanggang 31. So Aries, nasa dulo na tayo ng Enero. Ang bilis ng panahon. Let's see kung ano po naghihintay para sa inyo. Okay? So let's begin. Inhale and exhale. Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay natin kay Aries ang mga mensaheng dapat nilang malaman para sa linggong ito. In your overall energy, you have the Queen of Wands. In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Strength card. Beautiful. In the area of what you need this time, meron po kayong the Star card. Lovely. In the area of what's affecting your current energy, meron kang the Knight of Swords. In the area of your near future, meron kang the Seven of Swords. Beautiful. In the area of your challenge for the week, meron po kayong Chariot card. In your fortune, meron kang the Two of Wands. Beautiful, beautiful. In the area of your divine messages, meron kang the Three of Cups. Beautiful, beautiful for you. At ang outcome nyo po para sa linggong ito po yun. Mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end. But first, mga Aries, thank you po sa inyong donation, saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Malaking tulong po yan para sa akin. Every time po na meron tayong libreng reading for Aries dito sa ating channel. Thank you rin po sa inyong mga likes and comments sa bawat video. Naku, malaking tulong din po yan. Salamat po. So, in the background of your reading, meron kang the Nine of Pentacles. It's all about you, Aries, and reaching yourself. Ngayon yung pagkakataon para sa'yo, Aries, na namnamin naman yung mga bagay na pinagpapaguran mo. You've been earning for quite some time. Kitang-kita ko dito na nakikita mo naman yung pinapatunguhan ng mga pinaghihirapan. Pero importante daw dito na bukod sa pagkayod, bukod sa pagpapagod, kailangan daw binibigyan mo rin ng reward ang sarili mo para ma-feel mo din na, okay, lahat to ay deserve ko. Okay, lahat naman ng ginagawa ko may dahilan, may saysay, may pinapatunguhan na naramdaman ko din yung epekto. Kasi kung halimbawa breadwinner ka o kaya main sole provider ka, ramdam ko yung lahat binibigay mo eh. Pero at some point, dapat maramdaman mo rin sa sarili mo na I'm giving something for myself para hindi ka laging overworked or ma-burn out, para lalong hindi mo maramdaman yung pagod, yung kawalan ng pahinga or yung talagang lahat binubuhos mo, di ba? So, for you to have that in return, parang tinitreat mo ang sarili mo, gawin mo yun. Okay? For others po dyan, ibang Aries dyan, kitang-kita ko dito na may binabalak kang plano para, kaya sabi mo gusto ko na magkaroon ng sarili kong pera, gusto ko na magkaroon ng sarili kong ipon at hindi ko na kailangan dumepende pa sa iba. Now, parang nabubuo na yung ganyang plano sa'yo. Maybe some of you are planning to have your own negosyo, o kaya ngayon, tinatry mo nang i-budget ang pera mo para meron ka for yourself, no? Now, I'm seeing you thinking about your own money, your own future, para stable and independent ka. Parang ganon. So now is the right time for you na i-prioritize yan para balang araw wala ka ring problema. Okay? Partneran natin to ng card of the week. Meron kang peace. Yes, find inner peace in the moment of stillness. Ngayon, itong kapayapaan na ito, itong katahimikan ng puso at talagang payapang buhay, hinahangad mo lang yan. And now, parte nun ay yung pagkakaroon ng sarili mong pera. Parang gusto mo kasi na anytime na kailanganin mo, meron kang madudukot na hindi mo na kailangan pang umasa sa iba. Parang ganyan, no? So ngayon, simulan natin yan, i-build natin yan for your own sake. Okay? Especially here, in your core energy, you have the Queen of Wands. Sabi dito, kailangan daw confident ka sa mga bagay na gusto mong simulan, sa mga bagay na gusto mong gawin. Kasi kung may pangarap ka at meron ka ng idea sa kung paano mo siya gagawin for your own monetary needs or financial needs, kailangan daw dito malakas ang loob mo at saka desidido ka. Kasi kung wala ka daw nito, paano natin ma-reach itong moment na ito?
Example, pangarap mo makapagtayo ng sariling negosyo o kaya makapag-ipon para makabili ng bahay. So, paano daw natin to gagawin kung wala kang lakas ng loob at tiwala sa sarili? So, importante dito, Aris, na you trust yourself and you value what you can. Sabi dito, huwag ka masyadong makinig sa mga negang tao sa paligid. Alam kong alam mo na gusto mo to. Alam kong alam mo na para sa'yo yan. Kaya, be confident and enjoy. Okay? Do what you can, do what you need para maabot yung pangarap na yan. Okay? The Queen of Wands being clarified by the Chariot card. Yes. Basta meron kang lakas ng loob, kumpiyansa, tiwala sa plano, tiwala sa sarili, at hindi ka madaling panghinaan porke may narinig kang mga bad words from other people, dire-diretso daw ang tagumpay mo. Dire-diretso ang andar mo. Ramdam ko dito na handa ka na daw, ready ka na iwan yung past, iwan yung nakasanayan na hindi na talaga gumagana, and now, ready ka nang tumulay sa mga pagbabago. Sabi mo, okay, new adventure, tatapangan ko ito para magkaroon ako ng solid kong pera, solid kong pagkakakitaan, ilalarga ko to. Parang ganon. So congrats on this successful new journey. Kaya magalak ka, think positive, it will be yours. Okay? So Aries, tanungin kita ngayon, ano tong plano mong to? Ano tong plano mo na balak mong tahakin sa landas mo na minamanifest mo na ngayon? So isulat natin sa baba, I manifest itong plano kong blank, ay matupad ko na this time at wala ng aberya. Put it down in the comment section. Magkakatotoo yan para sa'yo. Okay? In the area of what you need to focus, meron kang the Strength card. Si Strength card, Aries, sinasabihan ka nito na, huy, alam ko may gagawin ka, marami kang plano para sa buhay mo, para magkapera, makaipon, ganyan, para hindi ka na humingi kung kani-kanino tapos maghihintay ka pa ng approval, no? Ngayon, at least meron ka ng pansarili. Pero in the process, wag mo masyadong bugbugin ang sarili mo, ha? Wag mo masyadong pahirapan ang sarili mo. One step at a time lang tayo. Paunti-unti, pataas ang pataas, makukuha mo din yan. Pero ngayon, be your best fan. Kumbaga, ikaw dapat yung unang cheerleader mo, no? Kaya don't let yourself down. Kapag nagkamali, bangon lang, try ulit. Wag na masyadong bugbugin ang sarili sa mga pagkakamali. Now, be gentle, dahan-dahan lang, and do one thing at a time. Hindi pwedeng lahat yan gusto mo instant na nandyan. Paunti-unti lang para naman magkaroon ka rin ng time for yourself at hindi ka lalong mabigla. Okay? Sabi rin dito ng yung spirit guides Aries, learn to enjoy your life. Yung mga small things, yung pag-upo sa garden, pag-inom ng kape tuwing agahan, titingin ka sa bintana mo, yung mga maliliit na bagay, i-enjoy mo daw yun. Kasi doon ka nakakakuha ng katahimikan, peace, at saka parang relax ka. Kasi kung kada segundo ka kilos ang kilos, I know, marami kang pangailangan, marami kang responsibilidad, pero yung mga moments of quietness, kunin mo daw yung time na yon to really recharge and really see and value the things na mga meron ka. Okay? Importante yan para sa'yo. Strength card, clarify natin. Strength card, you have the Five of Cups. Si Five of Cups, sinasabi dito ng iyong spirit guides, Aries, na be strong enough na talaga namang yakapin yung mga bago. Alam ko na medyo attached ka pa sa past o nahihirapan ka pang bitawan yon dahil marami ka pang alinlangan or duda sa mga bagong yayakapin. Pero malaking indikasyon dito ng yung spirit guides na, sige, forget na natin yung past kasi may bagong darating. So ngayon magpakatibay tayo para pag dumating siya, kayang-kaya natin siyang yakapin, no? So now is the right time for you to open your mind, open your heart for something new, okay? Move on ka na, te, kasi may bago naghihintay sa'yo. Ito yun, no? Tong new opportunity mo, ilarga mo yan, talaga namang kayang-kaya mo yan, okay? In the area of what you need, alam mo, kailangan mo daw ngayon, pag-asa. Pag-asa na masusungkit ko din yung pangarap ko. Pag-asa na yung dasal ko'y pinapakinggan. Pag-asa na kayang-kaya ko to, maaabot ko to, ma-accomplish ko to, aking-akin to, iyakang-iyaka to. Mga ganyan. Okay? You need na paniwalain ang sarili mo. Alam mo, importante yun eh.
Paniwalain mo ang sarili mo na kaya mo. Kasi every single day, if you believe in that notion, na-attract mo yung frequency of that notion. Nagiging realidad siya sa buhay mo. So, kailangan ngayon, naniniwala ka sa pangarap mo. Pangarap mo to eh, itong star card. Pangarap mo to, dinasal mo to eh. So, alisin mo yung salitang sana. Yung sana makuha ko yun, sana mangyari sa akin, sana mangyari to bukas. Alisin mo yung sana. Always believe that it will happen, that it is yours, and no one can take this away from you. Ang pangarap mo'y abot kamay. Kaya you need to be strong enough, independent enough, and powerful enough para kunin siya. Kasi magbubunga eh. Tinan mo yung mga pentacles sa kamay mo. Magbubunga eh. Kayang-kaya mo siyang abutin. Kaya manalig ka. Okay? Star cards being clarified by the Two of Swords. Yes, you need to have a constant decision. Dapat itong pangarap mo na ito, everyday dapat conscious ka sa decision mo sa buhay para mapalapit sa pangarap na ito. Bigyan kita ng example ha. Halimbawa, pinakapangarap mo ay makapunta sa Canada. So kada araw, lahat ng hakbang mo, dapat ang laging desisyon ay yung makakapunta sa Canada. Example, yun nga, papuntang Canada. So today, lalakarin ko daw dapat yung papeles. E punuan na ngayon sa mga traffic at saka maraming tao. Wag na lang, wag na lang. Hindi. You always make a choice na pupunta ako kasi pangarap ko yun. Kaya merong kailangan training na kuha ng certificate halimbawa. Ikaw naman sa'yo mo, pupunta ba ako sa certificate o hindi? Pupunta kasi patungkol yun sa pangarap. Parang ganon. Dapat bawat desisyon ay palapit ka ng palapit sa dreams mo. Hindi palayo. Kaya kailangan ngayon, Aries, yung bawat desisyon, pinag-iisipan. Lagi mong isipin na, teka, ito ba pag pinili ko to, lalapit ako sa goal ko or hindi? Yun ang kailangan mo laging isipin. Okay? In the area of what's affecting your current energy, meron kang the Knight of Swords. Si Knight of Swords, sinasabi dito ng yung spirit guides na sugod, laban, abutin natin yung ating pangarap. Huwag tayong magkaroon ng takot or hiya or reservation. Parang sabi dito, wala nang hiya-hiya, wala nang judgment. Eh ano naman, kung ano sabihin ng ibang tao, pag gusto ko to, aabutin ko to. Okay? Wag mo nang i-weigh down pa yung posisyon or idea or bosses ng ibang tao. Kasi hindi naman sila nagbabayad ng bills mo eh. Hindi naman sila ang tutupad ng pangarap mo, 'di ba? So why do their voices matter? 'Di ba dapat hindi naman, no? So ngayon, kapitan mo yung mga pangarap mo, ilaban mo 'yan. Have the stamina and energy to fight nang walang hintuan, walang atrasan, at talagang dapat buo sa isip at puso mo yung hakbang na ito. Okay? Especially, you have the Chariot card. Malaki ang tsansa mo to win, to succeed, and to get that goal, di ba? So, kumbaga ang pipigil sa'yo, ikaw eh. So, the momentum is really yours. Ikaw ang magpapabilis o magpapabagal ng mga plano mo. Okay? The Knight of, masyadong madami. Not yan. Okay? The Knight of Swords, being clarified by the Six of Swords. Yes, abante, abante. The blessing is gaining momentum in your life. Sabi nga dito, sugod laban at dapat yung bawat kilos mo ay paabante ha, hindi pa atras. Kasi marami sa atin nangangarap na gustong tumbukin na goal, pero may-realize mo ay parang mas marami pa akong atras kaysa abante. So now, dapat bawat hakbang daw ay talaga namang powerful enough para magpasulong sa'yo. Sabi rin dito, wag mo daw tambayan yung problema or wag mo daw tambayan yung issue. Kailangan lahi kang may lakas ng loob at tapang at energy para mag-move forward. Dapat yung negative energy or negative mindset, hindi siya nag-i-stay sa'yo. Para yung kaching-kaching na gusto mong buuin para sa'yo ay darating. Okay? In your near future, meron kang the Seven of Swords. Si Seven of Swords, sinasabi dito ng yung spirit guides, Aries, na wag mo daw iwasan yung mga dapat harapin. Okay? Especially here, katabing-katabi niya mga plannings, mga bagay na gusto mong isugal sa buhay, mga bagay na gusto mong gawin na bago, na medyo nakakatakot. Siyempre, bago yun eh. Pero at the back of your head, parang sabi mo, gusto ko nang mag-grow, gusto ko nang magbago.
Pero dahil nga medyo nakaka-overwhelm siya, dahil bago nga, baka umiwas ka, no? Kaya sabi dito ng yung spirit guides, kung anong issue, kung ano yung dapat pag-usapan, harapin mo na. Para once and for all, larga. Wala kang paghinto, dire-diretso, at moving forward tayo, may acceleration kumbaga, pagdating sa pag-abante natin. Kaya importante ngayon, Aris, na magtiwala ka sa sarili mo, believe ka in yourself, kasi pag may lakas ka ng loob, kaya mo kahit ano, kaya mong sigurin kahit ano, di ba? So ngayon, sabi dito, kung meron kang mga ginagawa tapos may figure out mo na parang, bakit hindi umaandar? Bakit hindi gumagana? Ibig sabihin, kailangan mo na magpalit ng idea, kailangan mo na magpalit ng atake para magkaroon ng pagbabago. Kasi parang baka mapaloob ka sa isang pattern eh. Yung, alam mo yung pattern na paulit-ulit mong ginagawa, tapos na-realize, so teka, bakit hindi na ako makaalis dito? Bakit paulit-ulit lang yung outcome? So you need to realize and be brave enough to recognize that. So, pag ganun, makakaisip ka na, okay na, babaguhin ko na to, tatanggalin ko na yan, bago na. Para yung atake mo, magkaroon ka talaga ng success. No? Kailangan dito talaga madiskarte ka. At kilalang kilala mo ang sarili mo at aware na aware ka sa nangyayari sa paligid para madali mo ma-figure out kung ano yung dapat baguhin at kung ano yung dapat ayusin. Tumilapon the page of wands. Yes, nakita ko dito, may bagong darating na opportunity or pagkakataon para sa'yo. Kung ano man yung dating na yan, bagong pagkakataon yan. So, sabi ng yung spirit guides, wag mo daw iwasan, wag mo daw layuan, wag mo daw takasan yung maaaring magandang potensyal para sa'yo to earn more and to have a better living. Okay? So, sabi dito, dapat ikaw adventurous, palaban, subukan mo lang, itry mo lang, baka makita mo na, ito yung hinahanap ko na magpapabago sa kwento ng buhay ko. Pwede itong idea, pwede ring plano, o talagang totoong opportunity or pintuan na pwede mong pasukin. This is really a brand new energy na dapat mo yakapin at pag-aralan para magkaroon ka ng positive outcome. Kaya tama na yung pag-iwas din mo. Lumalayo ka dito imbis na harapin mo yung bagong wand or bagong opportunity. Yan yung lesson sa'yo in the near future. Kaya bawas-bawasan ng pag-iwas sa issues, pag-iwas sa responsibilidad. Kapag hinarap mo yan, baka magulat ka na lang na maganda pala yung kakahinatnan niya. Okay? In your challenge, meron kang control issues and then lack of awareness. Yes, sabi ko nga sa inyo kanina, parang kailangan kilala mo yung paligid mo, kilala mo sarili mo, para alam mo yung mga dapat pagdesisyonan at malinaw sa'yo kung ano yung pangarap at goal na gusto mong tumbukin. Ngayon ramdam ko na kahit paano may confusion sa'yo, Aris. Parang nalilito ka pa or wala ka pang lakas na loob kung itutuloy ko ba o hindi. Pero ngayon kapag doon naging aware na aware ka na bukas ang isip mo sa kapaligiran mo, malalaman mo finally kung ano yung gusto mo sa kaayaw, kung ano yung kulang pa, at ano yung dapat mong i-improve. Okay? You also have control issues. Medyo kinokontrol mo daw yung mga pangyayari imbis na hayaan na lang or magtiwala ka na lang sa nangyayari pero ikaw pinipilit mong puwersahin yung mga gusto mo. Kaya panahon to really just go with the flow. Huwag masyadong planuhin, huwag masyadong puwersahin na maganap yung dapat maganap. Just let it happen. At doon mararamdaman mo yung kapayapaan. Okay? In your challenge, you have the Chariot card. Okay. Nasa core area mo si Chariot telling you na kapag naging confident ka, naging positive thinker ka, at ikaw yung uri ng tao na palaban this time, aandar ang lahat in your favor. In your challenge as Chariot also, sinasabi dito na nasa kamay mo ang manibela. So ano ibig sabihin yan? Dapat ikaw mismo, Aries, ay meron kang kahandaan na ipaglaban ito. Kasi kitang-kita ko dito baka mamaya umatras ka, umurong ka, bigla kang mag-quit o bigla kang lumihis sa iyong plano, no? Sabi dito, kailangan meron kang determinasyon to really fight on this journey. Huwag kang mag-alala, the universe is guiding you, the universe is protecting you. Kaya kung makakaranas ka ng pagkaantala, isipin mo, ako ba yung reason ng pagkaantala? Baka naman may ginawa akong nagpabagal sa akin. So, ang manibela ay nasa kamay mo, kaya gamitin mo siya ng tama, okay? Para totally walang delay at matumbok mo talaga yung future mo. Okay? The Chariot cards being clarified by
The Death card. Yes, ngayon kailangan talaga ng pagbabago. Kailangan mo mag-transform. Yung lumang buhay mo, hayaan mo na yun malagay sa past. Kailangan mo nang ma-reborn. Kailangan mo nang magbagong buhay. Kung gusto mo talaga ng tagumpay at success. Okay? Kasi paano ka mag-grow kung nandun ka lang sa lumang buhay mo, nandun ka lang sa lumang ginagalawan mo. So parang nasanay ka na dun, walang pagbabago, nakulong ka na sa limitadong mundo. Pero kung ready kang kumawala dyan, sumugal sa buhay, mag start na magbago ang life. Okay? So now you need to transform. Kung ano yung mga kabulukan mo, wag mong gamitin yan bilang energy mo. Kung saan ka magaling, yun ang gamitin mo para mag-grow ka. Okay? In your fortune, meron kang Desert Passage, trust there's a divine plan. Yes, i-claim mo to, tinan mo naman. Manalig ka daw na kahit nasa gitna ka ng disyerto, may plano sa'yo ang Diyos para makatulay doon. Kaya kung kumakaharap ka ngayon sa problema, sa issue, maniwala't manalig ka, may plano sa'yo ang Diyos. Okay? Now, the message, wondrous universe, walk in beauty. Yes, every single day, every single moment, mahalin mo yung mga nasa paligid mo. Lahat ay maganda, lahat ay wonderful. Appreciate what you have para kahit gano ka nagpapakahirap, nagpapakakayod, ma-realize mo sa paligid mo na, ay, napundar ko to, ay, nabili ko to, ay, grabe no, lahat pala ng pagod ko may pinapatunguhan. So, time din to appreciate everything sa paligid mo. Okay? In your fortune, meron kang the Two of Wands. Si Two of Wands, sinasabi dito, Aries, ng yung spirit guides na yes, makakabuo ka na ng matibay na plano para makatulay na sa mga bago mong gagawin. Kitang-kita ko dito sa mga view are planning to go abroad or mag-travel. You're finding your life again somewhere else. Parang hinahanap mo yung kapalaran mo sa ibang lugar o sa ibang trabaho at ready ka nang tumulay. Kitang-kita ko dito that your decision is the right decision. Okay? So ngayon, sabi dito, huwag kang matakot, kumawala ka sa nakasanayan mong mundo and jump sa mga bagay na alam mong para sa'yo. Feeling ko nakatulong sa'yo tong pagpapalit ng taon no? Na parang lumakas ang loob mo na sumubok na mga bagong bagay or lumakas ang loob mo na maging adventurous this time and yung plano parang balak mo na talagang gawin. Ano? Two of Wands, the Two of Cups. Two. Meron kang dalawang two dyan, giving you the assurance by your angel guide na ikaw ay aligned sa iyong higher self. Kung ano yung pinapagawa sa iyo sa lupa ng higher self mo, ay nako, talagang ginagawa mo. Kaya siguro minsan, Aries, napapaisip ka, bakit ko ba to ginagawa? Pero naniniwala kang kailangan siyang gawin. That is your higher self giving you the push. Na ito yung daan, ito yung tulay, kahit na hindi mo naiintindihan minsan, pero that is your predestined path Talagang dapat mong tulayan, kumbaga. So, the Two of Cups clarifying our Two of Wands, kita-kita ko dito, meron pong tutulong sa inyo na talagang taong nakakaunawa sa'yo. Gagabayan ka niya para sa prosesong ito ay magkaroon ng katuparan. Maaring lover mo ito o kapatid or magulang, isang matibay na relasyon na talaga namang through thick or thin talaga nandyan siya para gabayan ka at samaan ka at supportahan ka. Okay? Para naman po sa iba dyan, kitang-kita ko dito that the negosyo or kontrata or pag-uusap, baka interview ito, it will go on in your favor kaya makakalarga ka na sa next stage. Okay? I don't know why narinig ko yung salitang tanggap ka na. Congrats po, i-claim mo to, it will be yours. Okay? In your divine messages, meron kang conclusions are within reach. Yes. Patapos na daw yung hirap sa isang bagay, makakalarga ka na sa pagbabago. Kaya kung dumadanas ka daw ngayon ng pain, sorrow, problem, pa-ending na daw yan. Congrats po. Another message, a new romantic cycle begins. Para po sa ibang Aries dyan na naghahangad ng bagong pag-ibig, ito po ay garantiya para sa inyo na may papasok na bagong pag-ibig. Congrats po. In your divine messages, meron kang the Three of Cups. Sabi dito ng iyong spirit guides, gano'n man kaliit o gano'n man kalaki ang tagumpay, i-celebrate mo yan. Okay? Huwag mong i-deprive ang sarili mo ng ligaya, ng bonding time. Kahit gaano kapiranggot yung panalo mong yan, i-celebrate mo yan because that is your way in appreciating what you have and appreciating kung ano yung pinaghirapan mo. Kasi kapag ganun ka-appreciative ka,
magnet yan for many many blessing Kaya pag may nakuha kang pera o may nadampot ka na piso o natanggap ka sa ganito, always say thank you kay universe o kay God para naramdaman din nila na ikaw ina-appreciate mo yun ang kuha mo. Ngayon ding time to Aries to uh, be to have time to family and friends, okay? Para sa bonding time ng pamilya, panahon to para mas maging closer ka sa kanila. Your friends and your family will be your support system, kaya importante na matatag at matibay ang ugnayan ninyo. Okay? Three of Cups, the Seven of Wands. Yes, sabi dito, you need to know the people na talaga namang solid sa'yo. Okay? Yung talagang magulo man or mabagyo ang buhay mo nandyan sila aagapay sa'yo. Walang tanong, unconditional love talaga. And dapat matutunan mo daw na itaboy sa buhay mo yung mga taong hindi totoo sa'yo. Okay? Ngayon, baka makilala mo yan sa opisina, sa trabaho, sa pamilya din pwede, o kaya sa mga kaibigan. Dapat makilala mo daw kung sino talaga yung totoong maligaya for you at kung sino yung mga inggitera na dapat nang itaboy so that you will know the right people that belongs to you. Okay? Importante yan. Ang outcome mo yan, but first, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have door. Opportunities are waiting for you. Yes, talaga namang may mga bago naghihintay para sa'yo. I-claim mo to. Kung talaga nagnais ka rin ng bagong pag-asa at bagong opportunity, i-claim mo yan. You also have both money or prosperity through an inheritance, winning, or windfall. Yes, may perang parating. Congrats, congrats. I-claim mo yan. Another message of scissors, disappointment in some affairs. Yes, sa mga kaibigan na makikilala na hindi pala kaibigan, sa mga ugnayan na ay mali pala yun. So okay lang ma-disappoint for as long as alam mo kung paano siya itatama. Okay? You also have psychic ability, trust your intuition. Pagkatiwalaan mo naramdaman mo, particular sa isang tao, sa isang lugar, pag medyo meron kang kakaibang feeling, listen to that and do the right thing na alam mong tama. Okay? Ang outcome ni Aries for January 26 hanggang 31, you have the Queen of Swords. Very, very beautiful. Napakalinaw na para sa'yo yung pupuntahan mo. Kung ano man tong direksyon ng kaching-kaching, kung saan mo balak dalhin ang pera mo or future mo when it comes to money or finances, alam ko na makakapag-decide ka na at firm ka na sa desisyon na ito. Kung dito nag-decide ka pa lang, di ba? Parang kanan ba o kaliwa, atras ba o abante. Here, malinaw na. Alam mo na yung proseso, alam mo na yung daan, patungo sa dreams mo, patungo sa goals mo. Ngayon, with the Queen of Wands, yung confidence, partneran mo ng tapang, talaga namang guaranteed success ito. Kailangan dito, Aries, alam mo kung ano yung gusto mo at alam mo yung ayaw mo. At madali mong putulin sa buhay mo yung nakakasira dyan. Example, pangarap mo magtayo ng sarili mong coffee shop, nag-iipon ka pa lang ngayon. So, kung ano yung mga luho na nakakabawas sa ipon, tatanggalin mo na yun para makuha mo agad yung desired mong puhunan para makapagpatayo ng coffee shop. Parang ganon. Okay? So, kung talagang desidido ka na sa plano mong yan, papanindigan mo siya dapat. Okay? The Queen of Swords being clarified by the Queen of Pentacles. Yes, diyan ka talaga mag-grow. Diyan ka aabante, diyan ka aasenso. Dahil nanalig ka at talagang sigurado ka na sa mga gusto mo, ilalakad mo yan. And no one can stop you for earning more, and having this abundance para sa'yo. Kung baga balang araw, hindi ka na mawawalan, hindi ka na mauubusan, meron kang madudukot sa oras na kailanganin mo. Nag-ugat yan dahil sa pinanindigan mo yung plano mo. Halimbawa, balak mo magtayo ng coffee shop or balak mo na pumunta abroad, papanindigan natin kasi ang kapalit nyon ay talaga namang katahimikan at kapayapaan pagdating sa finances. Parang ganon. Okay? So, Aries, ito po ang inyong January 26 to 31. Sana po yung nakaresonate ka. Comment down below. Babasahin ko po yan. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity and messages na dapat malaman ng mga mahal kong Aries for today. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.